2 Korinto Kabanata 8. Bukod dito, mga kapatid, ipinababatid namin sa inyo ang tungkol sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga simbahan ng Macedonia. Kung paanong sa isang malaking pagsubok ng paghihirap ang kasaganaan ng kagalakan nila at ang malalim nilang karukhaan ay sumagana sa mga kayamanan ng kabutihang loob nila. Pagkat sa kapangyarihan nila, ay sumasaksi ako, oo, at lampas pa sa kapangyarihan nila ay inibig nila sa kanilang sarili. Na sumasamo sa amin na may labis na pagsusumamo na tanggapin namin ang kaloob, at dalhin namin ang pakikasama ng pagmiministeryo sa mga banal. At ginawa nila ito, hindi gaya ng inasahan namin, kundi ibinigay muna nila ang sarili nila sa Panginoon, at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Anupat hinanggad namin si Titus, na gaya ng sinimulan na niya, sa gayon ay tapusin rin naman niya sa inyo ang gayong biyaya rin naman. Kung gayon, kung paanong sumasagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, at pagbigkas, kaalaman, at sa buong pagsisikap, at sa pagmamahal ninyo sa amin, tiyaking sumagana rin naman kayo sa biyayang ito. Nagsasalita ako hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng kadahilanan ng kasipagan ng mga iba, at nang mapatunayan ang katapatan ng pagmamahal ninyo. Pagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesus Kristo, na, kahit mayaman siya, gayunman alang-alang sa inyo ay naging dukha siya, upang sa pamamagitan ng karukhaan niya ay yumaman kayo. At dito ay ibinibigay ko ang payo ko, pagkat naaangkop ito patungkol sa inyo, na nagsimula na noong una, hindi lamang upang gawin, kundi magsumipag rin naman noong 1 taon. Ngayon kung gayon ay isagawa ang paggawa nito, na kung paanong may isang kahandaan upang mag-ibig, sa gayon ay magkaroon ng isang pagsasagawa rin naman buhat doon sa kung anong mayroon kayo. Pagkat kung mayroon munang isang pag-iisip na kusang loob, ito ay katanggap-tanggap ayon sa kung anong mayroon ng isang tao, at hindi ayon sa kung anong wala siya. Pagkat hindi ko ibig sabihin na mag-aana ng ibang mga tao, at kayo ay mabigatan. Kundi sa pamamagitan ng isang pagkakapantay-pantay, upang ngayon sa panahong ito ang kasaganaan ninyo ay maging isang panestos ukol sa kakapusan nila, upang ang kasaganaan nila ay maging isang panestos ukol sa kakapusan ninyo, upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Gaya ng nasusulat, siya na nagtipon ng labis ay walang anumang samobra, at siya na nagtipon ng kaunti ay hindi kinyulang. Ngunit salamat sa Diyos, na naglagay ng gayon ring maalab na pagmamalasakit sa puso ni Titus dahil sa inyo. Pagkat talagang tinanggap niya ang pagtatagubilan, ngunit bilang mas masipag, sa sarili niyang pagkukusa ay pamaron siya sa inyo. At sinugo namin kasama niya ang kapatid, na ang kapurihan ay nasa mabuting balita sa bawat bahagi ng lahat ng simbahan. At hindi lamang iyon, kundi siya rin namang pinili ng mga simbahan upang maglakbay kasama namin na taglay ang biyayang ito, na pinamamahalaan namin sa ikaluluwalhati ng gayon ring Panginoon, at pagsasaysay ng nakahanda ninyong pag-iisip. Na iniiwasan ito, upang walang taong manisi sa amin sa kasaganang ito na pinamamahalaan namin. Nanegel alang ukol sa mga tapat na bagay, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi sa paningin din naman ng mga tao. At isinugo namin kasama nila ang kapatid namin, na kalimitang napatunayan namin na masikap sa maraming bagay, ngunit ngayon ay higit na mas masikap, sa ibabaw ng malaking pagkakatiwala na mayroon ako sa inyo. Kung may sino mang nag-uusisa tungkol kay Titus, siya ay aking katoto at kasamang katulong tungkol sa inyo, o kung yusasayin ang mga kapatid namin, sila ang mga sugo ng mga simbahan, at ang kaluwalhatian ni Kristo. Kaya nga ipakita ninyo sa kanila, at sa harapan ng mga simbahan, ang katunayan ng pagmamahal ninyo, at ng pagmamayabang namin sa inyong kapakanan.